Hi everyone and welcome to my vlog. Ayan, so matagal ko nang gustong gawin tong vlog na to kaso wala kasi akong time maggawa. Busy kasi ako sa work and sa mga future plans. Kaya ngayon ko lang siya gagawin. And thank you for waiting. Okay. Ang title nga pala ditong vlog ko is paano ako nakapasa sa AAPC exam as a medical coder. Yan. Unang question. Naggawa nga pala ako ng mga questionnaires dito and sasagutin ko lang siya. Parang ganun lang yung yan. Nakain nga pala ako ng grapes habang ginagawa tong video to. First question. What is your course and work? My college course is Bachelor of Science in Nursing, and my currently work is a medical biller staff. Nag-take din ako ng medical coding courses back 2022 to 23. Yun. Tapos pagka-graduate ko, nagbakasyon ako, and nakalipat ako sa bagong work. Ayun. Why did you choose to study medical coding? Noong una, ayaw talaga mag-aral ng medical coding, but some reason, may nangyari sa buhay ko na sabi ko, kailangan ko mag-upgrade, kailangan ko mag-isip ng bagong kaalaman, ganyan. So, naisip ko, mag-take ako ng medical coding, and ayun. How long does it take to study medical coding? Dito sa Qatar, meron siyang short courses na 6 months. And then, every Friday. So, 24 days lang siya ng pagpasok. So, every week, 1 lang siya. So, inabot siya ng 6 months. What do you struggle with during your studies? Marami, kasi habang nag-aaral ako, syempre nagtatrabaho at the same time. So, every Friday, pag off ko, doon lang ako nakapasok sa school. Tapos, everyday nag-aaral ako after work. Para syempre, kung ano man yung natutunan mo nung Friday, kasi may mga activities na binibigay yun pa balik sa'yo. So, kailangan mo siyang sagutan, ganyan. Mag-study, mag-prepare, ganun. So, struggles, pagod, hirap, saka minsan pagod ka sa trabaho mo, tapos kailangan pa rin mag-aral. Kasi may mga standard pa din, may mga prelim, midterm, saka finals dun sa school na yun. So, after ko graduate, bumunta ako ng Pilipinas para magbakasyon. And then, nung pagbalik ko, luckily, I was hired as a billing staff sa isang company, sa isang clinic. Ito yung mga maling nagawa ko nung nagpa-member ako ng AAPC. Nung June na nagbakasyon ako, nagpa-member ako ng AAPC. And that time, hindi pa ako decided kung kailan ako mag-exam. Kasi nung mga previous month, bago yon na may nagsabi na sa akin na CPT yung mostly lalabas sa exam. And that time, hindi ganong kalawak yung kaalaman ko sa CPT. So, pero nagpa-member pa rin ako noon. Nung nagpa-member ako, while reviewing ganyan, nakahanap ako ng work. And then, nung bago ako sa work, syempre, kailangan mo aralin yung mga bagong policies, mga kung ano yung gagawin mo sa trabaho mo. At the same time, nag-aaral ako for exam, no? So, ang hirap pagsabayin. So, hindi ko ma-focus yung ko na, ito yung ginagawa ko sa trabaho. Tapos, at the same time, pag uwi ko, magre-review pa ako. Tumatakbo na yung oras kasi nagpa-member na ako ng AAPC ng June. So, nag-decide ako na magte-take ako ng exam ng December. Kahit konti lang yung pagkakaalam ko. And yun, nag-failed ako doon kasi nga, ang hirap pagsabayin ng work saka ng review. Tapos, lalabas pa mostly CPT na hindi ako masyadong gamay. Pero no choice dahil 6 months na hindi pa ako nakapag-exam. So, kailangan ko na mag-exam noon that time. Tapos, after nun, after ko mag-exam ng December, by June, ma-expire na yung membership ko sa AAPC. And meron pa ako isang remaining na exam.
So, no choice ulit, kailangan kong kuhanin yun kasi sayang binayaran ko, sayang yung ganito. Mamaya discuss ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko lahat-lahat. And yun, after nun, nag-decide pa rin ako na mag-exam ng June kasi sayang nga. And sadly, nag-fail pa rin ako for the second time. Okay, next question. Why did you decide to take exam again? Ang goal ko talaga is makapasa sa AAPC. So, talagang inisip ko na kailangan may gawin akong paraan habang nag-aaral ako, habang tatrabaho ako, kailangan makapasa pa rin ako sa exam na yon. Kaya ako nag-decide kasi yun yung pinaka-goal ko na makapasa, makahanap ng ibang mas better na work, tapos magamit ko yung certificate ko. What motivates you to pursue this path? Um, Dati pa lang, nung way back, mga 2000 something, gusto ko talaga makapagpatayo ng apartment. And iniisip ko, paano ba ako makapagpatayo ng apartment kung yung sweldo ko, same lang din ng sinasahod ko yearly. So, hindi siya nag increase. So, lagi ako nakikinig kina Chinkitan, sa mga motivations, ganyan. And kailangan talaga i-increase mo yung knowledge mo. Mag-aral ka para mas marami ka pang ma-update mo yung sarili mo at mas marami ka pang mapuntahan or matrabahuan. Kaya isa, kaya isa yun sa ano ko, sa motivation ko, yung makapagpatayo ako sa sarili ko apartment para may sarili akong income, may sarili akong kahit hindi na ako magtrabaho, meron kang tatanggapin na pera na sarili mo. Ganun. Next question. What personal challenges did you face while studying? Dami! Unang-una, habang tatrabaho ko, syempre kailangan mo mag-aral. Ang working hours ko ay 10 hours a day. So, kasama pa yung biyahe nun, halos 1.5 hour. So, halos 12 hours ka na sa labas. Kakain ka lang. Ang ano ko doon, yung minsan pagod ka na dahil sa trabaho mo. Tapos pagdating mo ng bahay, magluluto ka pa, mag-asikaso ka pa. Pero yun yung mga struggles ko noon. So, I'll make sure na kahit papano, meron akong 2 to 3 hours a day para makapag-review, para makapagbasa, para navigate ng books ng CCPT. Yun. Yun yung mga ano ko, ginawa ko. Next question. What are your strategies during review? Ang ginawa ko noon, unang-una, nag-decide ako na magte-take ako ng exam. And nag-decide ako ng araw or buwan kung kailan ako mag-e-exam. Importante yon kasi para meron kang timeline kung ano yung mga gagawin mo. Hindi yung example, this month, magbabasa lang ako. Saka na ako magte-take ng exam pag medyo maluwag na yung schedule ko. Hindi. Dapat una pa lang, alam mo na magte-take ka ng exam at alam mo na kung kailan ka month mag-e-exam. So, yun yung isa sa strategy ko. Mula October, nagbabasa na ako ng mga luma kong books, mga reviewer ko, ganyan, binabasa ko na siya. Tapos, kasi that time, hindi pa available yung CPT book online sa orderan ko. So, nung dumating siya by November, halos weekend, huling buwan na ng November, dumating yung CPT book ko. So, nag-start na ako mag-lines, mag-bracket ng mother and child. Tapos, mula November, December hanggang January, yun yung ginagawa ko. Nililinyahan ko yung mga important lines sa CPT book. Nililinyahan ko yung or and end para hindi ako malito doon. Tapos, yung mga unfamiliar words, sinusulat ako yung kung ano yung mga meaning para ma-refresh ako na, okay, ito yung mga things na dapat kong i-remember. So, ginawa ko yung pagla-lines na yon mula November, December, until January. Pagdating naman nung February, may mga na-collect ako ng mga previous ko na mga answer sheets, um,
mula February until March, nagsasagot-sagot naman ako everyday ng mga questionnaires. Mostly, mga 30 questions a day. Kasi yung 30 questions a day na yon, tinitingnan ko din yung rationale kung bakit yun yung sagot, kung bakit ito yung tamang codes dun sa situation na binigay. Yun. Basta 30 questions lang a day yung ginagawa ko nun. Kasi pag medyo madami din, minsan nakakasobra sa utak, parang na-overwhelm ka sa sobrang dami. And then, umattend din ako sa isang parang training, 5 days training. Umattend din ako noon. Tapos, may nakilala ako doon. Shout out sa'yo, Ma'am Donna. Yan, binigyan niya ako ng questionnaires noon. And parang 150 questionnaires yun. Dalawa yun. So, halos 300 yun na nasagutan ko. And ang laking tulong sa akin yung mga questionnaires na yun. Kasi nandun yung mga locations ng mga ganito na hindi mo makikita sa mga answers, sa mga, kumbaga hindi mo siya makikita pag binabasa mo yung mga books mo na may mga questions pala regarding sa ganito. So, ang laking tulong sa akin yung mga questionnaires na yun. Next question na. What are your personal preparation before the exam? Ayun nga, pagdating ng April, nag-leave ako sa work for 2 weeks. Tapos, first day ko noon, nagpa-massage muna ako para ma-release yung lahat ng bad energies, ganyan. Para ma-relax yung mind ko, saka body ko, ganyan. So, first day ng leave ko, nagpa-massage ako. And, tapos meron din akong ginawang schedule everyday ko, ano yung mga gagawin ko. Ilagay ko na lang dito kung ano yung mga, paano ko ginawa yung schedule ko. Yan. So, una, syempre, nagpe-pray muna ako, nag-ask ako ng tulong sa Diyos, kung ano yung mga dapat kong gawin. Bigyan ako ng knowledge, ng strength, para sa everyday na pagre-review ko. Exercise, tapos take a bath, tapos ayun, nag-review na ako. Basta lagay ko dyan sa yung mga ginawa kong schedule for the whole 2 weeks ng pagre-review ko. Okay. What was the process of purchasing the exam voucher? Bumili ako ng voucher at the same time nagpa-member ako, sabay yon. April yon ng first week. Pinaka-importante yon. Kapag magpapa-member ka at bibili ka ng voucher, dapat sa mismong month kung kailan ka mag-exam para magamit mo yung membership na yun fully pag nakapasa ka na exam. Kasi pag halimbawa, katulad ko, nung una, nagpa-member ako ng June, tapos nag-exam pa ako ng December. So, 6 months na halos yung nangyari. Tapos, kung makapasa ka kasi, meron tinatawag doon na CEU or kailangan mo umattend ng mga seminars for continuous education. So, yun yung importante kapag magpapa-member ka at pag bibili ka ng voucher, importante dun sa schedule kung kailan ka mag-exam. Okay, tandaan mo yan. Pagkabili ko noon, nasa worth, Qatar Rial nasa worth 2,900 Qatar Rial yung presyo ng membership and ng voucher. Ilalagay ko na lang din dito yung eksaktong amount by dollars kasi dollars yung pagkaano noon. So, pagka-process mo noon, the day lang din, member ka na, tapos makikita mo na rin yung voucher mo para makapag-exam ka. Ginawa ko noon, dahil April ang bakasyon ko, bago ako magbakasyon, niready ko na kung ano yung date ng date ng exam date ko. Una muna, tumawag muna ako dun sa location kung kailan sila available para mag-open ng slot para sa exam na yon, sa CPC exam. And nung tinawagan ko yun, sabi sa akin is kailangan daw second week ako ng April kumuha ng schedule. And that time, sakto yung bakasyon ko is ika-second week din. Ay, ika-third week na halos. So, pasok siya dun sa sa date ko. And then, nung chinus ko yon, syempre,
Choose ko yung kung saan yung lugar ko, which is Qatar. Second ko yung parang computer shop na pag-e-examan mo and yung date ng exam mo and yung oras. Importante yon. Minsan kasi, pag-click mo, hindi mo nakita kasi sobrang liit lang nung choices nung date saka nung oras. Tingnan mo mabuti na huwag ka dadiretso ka agad ng pag-click kasi baka maklik mo the day or the next day lang ng ng araw. So basahin mo mabuti and careful din sa pagpindot kasi once nagkamali ka at need mo magpa-reschedule, meron yung additional na payment na $25 kada schedule mo. So careful sa pag-choose and click ng schedule. Ayan. So ang ginawa ko nung 14 days ng leave ko, yung ika-12 day nun, 12 day ba? Parang ika-11 or ika-12 day nun, yun yung continuous ko na review talaga. Tapos may isang araw ako na pahinga. As in, wala akong ginawa, natulog lang ako, hindi ako nagbasa ng mga books, tinabi ko lahat ng reviewer ko, nag-prepare ako ng bag na gagamitin ko, nag-prepare ako ng mga susuotin ko, and pinuntahan ko yung lugar kung saan ako mag-e-exam para pagdating doon hindi ko na kailangang hanapin kung saan yung lugar, tapos yung oras ng biyahe check mo ganyan. So yun yung mga ginawa ko nung last day ng ng preparation ko. What do you wear during an exam? Simple lang yung suot ko noon, t-shirt, ganito. Actually, color black yung sinuot ko na merong one piece na kasi um, favorite ko yung one piece at the same time, nakakuha ko ng strength sa kanila kasi yung goal nila, yung ganyan, hindi sila tumitigil kung ano yung purpose nila sa life. So, yun yung isa sa sinuot ko, yung one piece na t-shirt ko. And nag-cardigan lang ako kasi dun sa nung pumunta kasi ako dun sa computer shop, yung hindi mo kasi malalaman kung medyo malamig pa dun or mainit. At least meron akong cardigan na if ever mainit, puwede kong alisin, ganyan. Tapos nag-jogging pants lang ako and rubber shoes. Tapos kumbaga comfortable na socks and hindi masikip na mga suot. Kumbaga halimbawa pupunta ka ng CR, tapos hindi yung kailangan ang dami mong hubarin. Yung napakadali lang para sa'yo kasi may time limit din na ibibigay dun para sa exam. So kasama na dun yung kung pupunta ka ng CR, kung inom ka ng water, kasama na yun dun. So dapat komportable, saka hindi masyadong ang dami mong bubuksan bago ka makapunta sa bathroom, gano'n. And isa nga pala sa ginawa ko, kasi may nagsabi lang sa akin ito, isa sa mga suot, kailangan daw at least meron kang red. Red na underwear or red na underwear, ganyan. Or any red na suot mo means luck daw yon or parang swerte, ganyan. At saka may nagsabi rin sa akin na magsindi daw ako ng candle simula pag-take mo ng exam hanggang matapos. Yung candle na yon nakabukas. Parang ano lang siya, hindi naman sa pero tinry ko lang din na gawin kasi wala namang masama kung mag-try at least nasubukan ko, ganyan. So, isa din yun sa ginawa ko. What what was your feeling right after finishing the exam? During exam muna. Dun sa center na pinag-take ko ng exam, bibigyan ka ng locker nun na may susi. Tapos ang ginawa ko, dun mo kasi ilalagay yung lahat ng gamit mo. Ang ginawa ko dun, lahat ng kailangan ko, ini-ready ko siya na kaganyan. So dito yung chocolate, para kung sakaling magutom ka or kailangan mo ng something sweet or glucose, nandito yung nandito yung chocolate ko. Tapos nandito yung panlinis ko ng salamin. Tapos nandito yung water ko. Nandito yung another set ko ng ponytail. Parang dalawa lang naman yun. Tapos nandito din yung dito sa salamin ko kasi medyo madulas yung salamin ko. So, meron ako nilalagay dyan na para mag-stop siya. Yun. So, nandito din yun.
Tapos nandiyan din yung passport ko. Basta nakaganyan yung mga gamit ko para kung sakaling may kailanganin ako. Mabilis ako tumakbo, mabilis mo ma-open, makuha mo kaagad kung ano yung kailangan mo. Pero that time, hindi ko naman, di naman ako pumunta sa locker para kunin yun. During exam, syempre, kinuha lahat ng books, tapos tiningnan ko may mga hindi, tiningnan ko may mga nakadikit na mga notes, may mga tiningnan ko may mga answer sheets, kasi okay lang naman na may notes, yung dito sa ano okay lang na may mga notes, pero wag lang yung may mga answer sheets or may mga questionnaires, yun, bawal na bawal yun. So, tiningnan niya lahat ng books, 3 books yun, tiningnan niya isa-isa, hindi isa-isa, parang gano'n lang niya. Tapos after nun, chinek niya yung packet ko, kung may laman, tapos yung glass mo dapat normal lang na glass, tapos hindi rin, tineck rin ko yung watch, pero that time kasi hindi talaga ako nagsusot ng mga watch, so wala talaga ako nilagay diyan. Meron lang ako isang, um, ponytail, na usually dahil nga mag-e-exam ka, ayoko ng may nakaharang sa buhok ko, so pino-ponytail ko 'yan. Yun lang yung suot ko sa wrist ko. And then chineck niya lahat ng packet, pati yung cardigan na suot ko, chineck din niya, 'yan. Tapos pagdating dun sa examination table, siya yung nagdala ng books. Tapos binigay niya sa'yo yung table, yung ganyan. Um, Wala kang makikitang kahit ano dun, kundi ano lang, yung books mo lang at saka ID, 'yan. Kailangan nga pala magdala ng ID or passport para ma-identify na ikaw yun. Tapos, during sa exam, binigyan niya ako ng water. Pero pinatanggal niya yung ano, yung yung plastic do'n na nakasulat. Tapos, syempre una kong ginawa do'n, nag-pray muna ako, humingi ako ng guidance na sana makapasa ako this time, sana akin naman 'to, ganyan. Tapos, may babasahin ka do'n na parang, sure ka ba, na bawal ang kung may mahuli man na cheating, ganyan-ganyan, pwede namin i-ganyan. So, once mabasa mo yon, click mo and mag-start na yung oras mo na 4 hours na exam. During that time, naalala ko, malapit na ako mag-end and nandun na ako sa may last 10 questions ng sagot. Meron na lang akong 17 minutes para sa 10 questions na yon na cases ang haba. Nagpanic ako that time kasi kung 17 minutes yon at 10 pa yung questions ko, halos less than 2 minutes na lang yung meron. 2, 4, 6, 8, 10. Oo, less than 2 minutes na lang yung meron ako per questions. Ang haba ng questions ng cases. And nagpanic talaga ako noon. Pero sabi ko nga sa sarili ko, 6 months ko halos inintay to na nag-aral ako. Ngayon pa ba ako magpapanik, 'di ba? So, nag-pray lang ako ng saglit na, Lord, tulungan niyo po ako na kung ano man yung lalabas sa diyan, tulungan niyo ako makapag-isip ng maayos. Yun lang yung pinag-pray ko noon, na tulungan ako makapag-isip ng maayos at huwag ako magpanik. And then, nasagutan ko yung last 10 questions na yun. And nagulat ako, pagdating ko ng 7 questions, so 4 na lang, meron pa akong halos 7 minutes pa para dun sa last 4 questions. So, nagpapasalamat ako dun. Saka kung halimbawang medyo napapanik ka, isipin mo kung bakit mo ginawa yan. I mean, yung hard work mo, ngayon ka pa ba magpapanik, huwag mo unahin yung panic. Unahin mo magdasal, mag-focus. And ang ginawa ko that time sa last 10 questions na yun is, hinanap ko lang yung procedure. Hindi ko masyadong binasa lahat yung nakasulat doon. Hinanap ko kaagad kung anong procedure yung ginagawa. And then, naghanap kaagad ako ng ng answers na malapit doon sa procedure na nahanap nila. What was your feeling right after finishing the exam? Pagod. Sakit ng ulo ko, gutom ako, ganun. Right after nung matapos ko yung exam, syempre nag-pray ako na nag-thank you ako sa lahat ng tulong sa akin, na kahit nag-panic ako that time, bumalik ng segundo lang nakapag-focus ako sa exam ko. Yun, isa yun sa ginawa ko. Nag-pray kaagad ako. Tapos,
Siyempre nag-thank you ako dun sa mga sa officers na nandun during that time. And then, tiningnan ko din kung ano yung mga questionnaires na lumabas. Kumbaga parang ninanamnam-namnam mo kung ano yung mga lumabas kasi ang dami. So, minsan may mare-remember ka, minsan di ko na matandaan kung ito ba yung lumabas sa exam, ito yung lumabas dun sa mga everyday na sinasagutan ko. So, yun, nag-pray lang ako, nag-ask ako ng kung para sa akin to, sa akin to. And, yun, kumain ako kasi gugutom na ako that time. And nung gabi, dahil syempre, medyo alam mo na nalalabas na within 24 hours lang kasi lalabas na exam. Hindi ako syempre, ang hirap matulog, ang hirap mag-isip. Parang inaano mo na, may questions nga palang ganito, tama ba yung nasagot ko? Parang ganyan, ganyan, nakakaano siya. Pero yun nga, nag-pray lang ako, sabi ko, kung ano man yung lumabas, plano yun para sa akin ni God, kung ano man yung gusto niyang ibigay para sa akin. Kung sakali man, tatanggapin ko kung ano yung magiging result. How do you feel after finding out that you passed the exam? Umiyak ako. Umiyak ako literally na parang lahat ng pagod mo, ng hirap mo, lahat yun, parang babalik sa'yo na habang nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, ganun. Tapos, yung parang maiiyak ka sa sobrang hirap, sa dami ng pinagdaanan mo, na minsan, namimiss mo yung chances na pupunta ka sa ganito kasi kailangan mo mag-review, yung ganun. Pero, sobrang worth it lahat ng pagod ko at lahat ng sacrifices ko nung nakapasa ako. Kaya, umiyak talaga ako noon and nagti-thank you ako sa Diyos at saka sa lahat ng tumulong sa akin para makuha ko yung exam na yun. Ay, kung makapasa ako sa exam na yun. Ayun lang. Nung nalaman ko ng pasa, hindi ako makakain. Kasi parang excited ako na ang dami kong pwedeng ma-achieve kapag nakapasa ako dito. Marami akong pwedeng ma-experience. Marami akong pwedeng matulungan. If ever makapasa ako, makahanap ako ng magandang trabaho. Ang dami kong iniisip nun. Kaya hindi ako makakain. Hindi ako makakain. Tapos, dahil nga, parang 4 a.m. pa lang nagising na ako nun. So, mula 4 a.m. gising na ako hanggang gabi kasi nag-celebrate kami. Tinawag ako ng mga para mag-celebrate. Ayun. So, yun, worth it. Ang saya sobra. And I always think, maging thankful lang kayo sa kung ano man yung binibigay sa inyo. Kung para sa inyo yan, deserve niya yan, para sa inyo yan. And, wini-wish ko kung sino man makapanood nito na wag mong stop yung sarili mo na dyan lang. Kung gustong mag-exam, ipag-pray mo, gawin mo yung dapat mong gawin, and maniwala ka na papasa ka. Parang at least yung alam mo, yun lang yung pinakaano mo para makuha mo kung ano yung gusto mo sa buhay. Yun. So, may mga questions kayo, comment down below. So, para makapag-share pa ako ng iba pang mga videos regarding dito sa pagpasa ko. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye! صاحي نايم وانت على بالي ما في اي احد تاني غيرك انت